Nasa acceptance stage pa si Maru matapos niyang malaman na lalaki pala si Kiriko. Naglalaro siya ng arcade nang ginambala siya ng ibang mga tao. Sinipa nila si Maru at natanggal ang ngipin nito. Ngunit nabugbog ni Maru ang mga attackers niya. Pinagsabihan siya ni Kiriko na wag siya basta-bastang nakikipag-away dahil may backup ang mga ito usually. Sa unang tingin, si Maru ay isang inosenteng binatilyo. Medyo awkward, pero mabait. Matapos ay nag-open up siya kay Kiriko ng isang parte ng kanyang buhay na walang ibang nakakaalam. Noong bata siya, nakatira siya sa isang building kasama ang ibang bata. Ngunit nagsarado ito at naghiwa-hiwalay silang mga bata. Napatay ang kanilang leader at wala silang choice kung di sumama sa killer ng leader nila. At naging parte sila ng gang nito. Hanggang sa dumating si Makura. Siya ang nagturo kay Maru kung paano pumatay, paano mag-survive, at paano gamitin ang kakaibang kakayahan niya para itumba ang mga man-eater. Lumabas saglit si Kiriko para kumuha ng supplies pero pagbalik niya, wala na si Maru. Nagulat ito at naging hysterical. Nagtatago lang pala ito sa sumunod na apartment. Umiyak si Kiriko dahil akala niya wala na si Maru at pinakita na may malalim na silang sister-brother relationship. O yun nga ba yun? Habang nasa kwarto kung nasaan ang mga babies, isang doktor ang nakapansin ng footprint sa mataas na parte ng pader. Pinuntahan niya ang mga students at nag-investigate. Matapos ng ilang araw, may mas matinding trahedyang naganap. Patay na si Taro. Natanong ni Tokyo kay Kona kung may parehas silang sakit ni Azura. Lahat ay malungkot. Ito na ang second death sa academy matapos ng self-deletion ng isang student, si Azura. Nagtataka ang scientist paano nagkaroon ng sakit si Taro, kahit na ang katawan nito ay isang experiment at immune dito sa mostly ng mga sakit. Si Tokyo naman ay may pagbabagong nararamdaman sa katawan. Matapos ma-cremate ni Taro, pumunta ang isang doktor sa director at pinakita niya ang remnants ng katawan nito. Isang kakaibang remnants na hindi normal ang bumungad sa kanila. Si Maru at Kiriko ay nagpaplano sa susunod nilang pupuntahan. Nag-decide sila na pumunta sa mapa nila na may mark na super safe water, nang biglang may kumatok sa tinutuluyan nila. Isang lalaki ang gusto kunin ang services nila papunta sa lugar na Immortal Order. Dahil may doktor doon na kayang gawing immortal ang mga tao. Sinabi ng lalaki na pag ang mga man-eaters ay nilagay sa katawan ng tao, magkakaroon sila ng supernatural strength and immortality. Ngunit nang pinakita niya ang part ng man-eater, na-dissolve na ito. Nagbigay na lang ng pera sila Kiriko para sa information para sa location nito. Ngayon, sila ay pupunta sa lugar na may super safe water, tapos ay sa Immortal Order.